namang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon'y nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
Kahit na anong mga pagsubok niya, umaasa pa rin ako at nagtitiwala sa ating Diyos. At kayo, Panginoon, ang aking strong refuge. Patuloy ako magpupuri sa ating Diyos na buhay. Oh, rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness, get thee behind me. My healing is here, I claim victory. All by the power of Jesus. Huwag niyong iset aside, huwag niyong i-neglect, huwag niyong kalimutan na any moment, tutunog ang literal trumpet ng Lord para tumaas po tayong lahat. Bakit ka nakilala na tanyag dahil naghirap ka? Tama, dahil binigyan ka ng buhay. Kinumpleto ka ng Diyos para maabot mo yung katanyagan na yan. Maabot mo yung yaman na yan. Kaya't yung magbigay man lang tayo, mga kapatid, ng offering sa Panginoon. That's actually the least we could do. Kung naging tahimik po ang Diyos, kung sakaling hindi po dumarating po ang paghukom, hindi po ibig sabihin nito na safe na po tayo. Kundi dahil binibigyan niya po tayo ng isa pang pagkakataon na magsisi. We come together side by side, hearts ablaze and eyes open wide. Different faces, one big grace, marching forward in Jesus' name. One voice, one heart, we're the body, not apart. Hands raised, feet move, we got the spirit, got the groove. Oh, in Christ we stand. One big family, hand in hand. Clap, stop. No more walls and no divide. Love's the banner we hold high. Bound in mercy, built on truth. United in Him, we move. One voice, one heart, we're the body, not apart. Hands raised, feet move, we got the spirit, got the groove. Oh, in Christ we stand. One big family, hand in hand. Yung nga sinasabi, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Dapat ganun ang tempo natin. Hindi wala tayong pakialam sa iba. Huwag, may pakialam tayo, pirmi. May pakialam tayo. At pirmi, pag tayo gumagawa na, nasa mind natin, ito ang duty ko. Pangalawa, ito responsibility ko. Pangatlo, may pananagutan ako dito. Kahit ano pala pwede natin gawin kung nagkakaisa. Kaya itong bagay na to na itinuturo ng Lord sa atin na i-share natin ang gospel sa pamamagitan ninyong lahat, nating lahat, walang hindi tayo mapangyayari. Importante ang systems nyo dahil yun ang susuporta sa standard. At importante yung standard, wag nyong ibaba, kung maganda iangat nyo pa. Para yung structure nyo ay mas matibay at tumuloy siya hanggang apo nyo, apo sa tuhod, alak-alakan, hanggang dumating Panginoon, mga kapatid, yung generational transferability ng standard, paganda ng paganda. Pag filled tayo ng Holy Spirit, may Holy Spirit ka, iisa lang ang galaw, iisa lang ang damdamin, iisa lang ang paniniwala, iisa lang ang isip, iisa lang ang gusto kasi iisang spirito lang yan. Kailangan laging sync yung galaw natin. Maganda ang nasa isip, maganda ang nasa puso, ang spiritual, maganda rin ang lumalabasan sa behavior at sa attitude po natin. Wanted in earth, dear, built on truth, you may move. United in Him, we move. I wanted one voice, one heart. We're the body, not a part. Hands raised, feet move. We got the spirit, got the groove. Oh, in Christ we stand. One big family, hand in hand. One God breathe. We believe that God is Spirit, and He's the Father in creation.
Purihin po ang ating Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyo naka-tune in ngayon at makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay. Sasama-sama po tayong sasamba, magpapasalamat at makikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na nagagalak po ako sapagkat bakit po nakita ko po kayong lahat dito. Na ang ibig sabihin, nakasunod kayo kung saan dandali ng Panginoon ang gawain natin, nakakasunod kayo. Sabi mo sa katabi mo, salamat at nakasunod ka. Amen. Praise God. Sapagkat bakit? Tinitingnan ng Panginoon ang ating pong kakayanan ng obedience. Di po ba? Kasi hindi sa lahat ng panahon, very smooth ang takbo ng buhay ng tao. Minsan talagang pabaku-baku yan at marami mga pagsubok. Pero tayong lahat hinuhubog tayo ng Panginoon na hindi tayo natitinag kahit na anong pagsubok ang dumating sa atin. Amen! Alright, purihin po ang ating Diyos. Isang ngiti mo na sa katabi mo, pati mo magandang umaga sa'yo. So, dadako po tayo sa ating pong pagsamba. Magsabo muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms chapter 100, verses 4 and 5. Enter. Everybody say, enter. Into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good. Everybody say, good. And His mercy is everlasting and His truth endures to all generation. Amen. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Alam po natin na tayo pong lahat ay may pinapasok na pintuan. Anong pintuan yan? Yung gate ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, yung pintuan ng Panginoon, pagka papasok ka, kailangan may dala-dala ka. Ano yung dala mo? Sa ngayon, ang dala-dala natin yung ating taos-pusong pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Kaya pinupuri natin siya. Bakit? Sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Praise God! Ako, kayo, alalahanin niyo ang kabutihan ng Diyos na binibigay sa atin. Maraming beses ka nang dapat napahiya, pero dumarating ang tulong ng Panginoon, sinasalo ka ng Diyos. Noon, ngayon, hanggang kailan, nandyan ang kabutihan ng ating Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Salamat po at nakarating kami sa lugar na to, Diyos. At alam namin na kayo ang nag-lead sa amin. And Lord God, salamat din sa panahon na ibinigay mo sa amin na kahit paambon-ambon ay nakayanan namin dumalo sa gawain mo. Wala po kaming hinihiling sa ngayon, O Diyos, kundi ang igawad mo, ang basbas mo sa amin lahat. Basbasan mo po kami at gawin mo po kaming kaaya-ayang handog sa inyo, Lord. Patawad mo lahat ng aming mga pagkukulang, mga kahinaan o mga pagkakamali. At tulungan mo po kami, Lord, na maging isang mabangong samyo ng alay sa inyo, Diyos. Pagpalain mo po ang gawain ito, Lord, magmula sa umpisa hanggang sa wakas. At tinataas namin ang aming beloved Bishop na ginagamit mong lagi upang kami po'y aralan at turuan ng iyong banal na salita. Dalangin namin, Lord, ng double portion ng anointing mo ang pagkalaw mo po sa Kanya. At hangad po namin, Lord God, na ibaba mo ngayong dakilang presensya sa bawat isa sa amin. At itong lugar na to, Panginoon, pakambas-basan mo ng Espiritu Santo at ibadama mo sa bawat isang ang iyong napakalaking pag-ibig sa amin lahat. Nagtitiwala po kami, Lord, ng panibagong kalakasan na ibibigay mo po sa amin. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen!
raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is on our side. He will make the way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Come on, lift up your voices. Believe in your hearts that your God is able. The God that you love, that you serve, that you obey is too able. God is with us, and He will go before. He will never leave us. He will never leave us. And God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up. Come on, lift up your hands. Raised to life, God has defeated the grave. Our in Jesus His is name we overcome. in the name of Jesus, we The overcome. Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory.
you turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil. Turn it for good. God will turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Well, I'm gonna see my victory. Come on, sing. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see my victory in your life. I'm gonna see my victory. The battle belongs to the Lord. Belongs to you, Lord. I'm gonna see my victory. I'm gonna see my victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see my victory. I'm gonna see my victory. For the battle belongs to you, Lord. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord. Salamat po, lahat kayo nakarating dito sa San Juan. Pero yan po, ang maganda sa atin po, kahit saan tayo dalhin, ay sumusunod po tayo. Kasi ang Lord ang sinusundan natin. Hindi ako, ang Lord ang sinusundan po natin. Lahat po tayo. Kaya nga itong tinatalakay natin sa about discipleship. Pag sinabing disciple, you are a follower of God. Pag sinabing follower of Christ, kahit saan pumunta si Christ, nandun po tayo. Susunod po tayo. Now, yung ating pag-aaralan sa ngayon po ay sana maging, ilagay natin sa heart po natin kasi pagkatapos ito, i-apply po natin ngayon. Magpe-praise tayo ng ayon po doon sa sasabihin ng Bible sa atin para maging tunay tayong praisers ng ating Lord o worshipers ng ating Lord bilang disciple po. Kasi ang mga disciple po ay malalaman natin sa ngayon kung paano rin sila mag-praising na akala natin iba ay very solemn sila. Na gano'n sila. May time na solemn po sila pero may time po sila na talagang sabihin natin sumisigaw din sila at nagpe-praising sa ating Panginoon po. Kaya yung bagay na yun ang ating pag-aaralan and how I wish na sana mamaya po magpe-praise po tayo. Always remember this, tayo magpe-praise. Pag sinabi magpe-praise tayo, mag-worship tayo, we're going to give something to God. Tayo ang magbibigay, hindi tayo ang tatanggap. Never think na tayo po ay magre-receive sa ating Lord. You're going to give and not to receive. Magbibigay tayo po ng papuri sa Lord. Magbibigay po tayo ng bagay na makaka-please sa ating Panginoon o makakalugod sa ating Panginoon po. Kaya yun po ang gagawin po natin. Every time we praise the Lord, every time we worship God, we're going to give something to God, something that will please Him. Yun po ang ating layunin. Yun ang purpose po natin kaya tayo magpe-praising sa ating Lord. Hindi lang para tayo tumalon, para tayo ma-revive. Para sa atin po yun eh. Pero ang praising po talaga and worship ay para sa Lord po. Binibigay natin para sa Lord po. And how I wish mamaya pag in-apply natin po ay para sa Lord po natin gawin po. Hindi para sa atin. The book of 2 Samuel, chapter 6, verse 13. And so it was when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces that he sacrificed oxen and fatted sheep. Then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. And so David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting
and with the sound of the trumpet. And now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and reeling before the Lord, and she despised him in her heart. And verse 20, then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, how glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself. So David said to Michal, it was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord and over Israel. Therefore, I will play music before the Lord, and I will be more undignified than this, and will be humble in my own sight. But as for the maidservants of whom you have spoken, by them I will be held in honor. And our subject today is about Make Them My Disciples, Part 13. The Disciples' Way of Praise and Worship. Yun po ang tatalakayin natin. Yuko natin ang ulo natin, dakilang Ama. Muli, salamat po, Panginoon, ng marami, O Diyos. Sobrang pasasalamat sa napakagandang lugar na binigay mo sa amin sa araw na ito. Tulutan mo, O Diyos, na wali makakilos ang Espiritu mo, Lord, mula sa akin patungo sa lahat na magiginig sa araw na ito, para madama namin, O Diyos, na ikaw mismo ang siyang magsasalita sa aming kalagitnaan. Daluin mo, Lord, ang spirit of conviction about salitang sasabihin mo, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso, O Diyos, at ito po ay magawa namin sa ikalulugod mo, Panginoon ko. At dulutan mo rin, Panginoon, na pagkatapos ng preaching na ito, O Diyos, may apply namin ito ng ayon sa iyong kalooban, Ama, upang sa araw na ito ay malugod ka namin, Panginoon, ng sobra-sobra, O Diyos, at kami po ay dapat ganun ang ginagawa sapagat lahat po ng bagay binigay mo na sa amin, Panginoon ko, at wala na kami masasabi pa, Ama. Nasa amin na lahat, Panginoon ko. Nasa pananampalataya na lamang po namin, Ama. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo at umaasa, Panginoon, ng tagumpay sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, praising is a huge part of Christian life. Once you become a Christian, you are bound to praise the Lord. In fact, the book of Psalms displayed how, why, when, and where do we have to praise the Lord. Now, there are a lot of reasons why we have to praise Him. First, it's because of His mighty power, His sovereignty, His kindness, His grace, His goodness, out of gratitude, and because He is worthy to be praised, and many other reasons. But the major reason is in the book of Isaiah 43:21. These people, Israel, I have formed for myself. They shall declare my praise. Although ang praise dito po sa Greek ay iba po ang meaning, pero mamaya tatalakayin po natin. Now, for the Israelites, God formed the nation of Israel to declare His virtue. But in the church age, sa ngayon po, He created and called us a holy nation to proclaim or to declare His praise or to praise Him. 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him. Praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Now, yung pong salitang praises, to proclaim the praises, means God has chosen us, has made us a royal priesthood. He made us a holy nation, a peculiar people
That's why we are under obligation to declare with our lips, in our conversation, and in our lives, God's virtues, yung kanya pong karakter, which is the meaning of praise. Doon sa salitang praises po, doon sa 1 Peter 2:9. And so, the Syriac version po means the power of God. Pag sinabing praises doon, the power of God, the wisdom of God, and the goodness of God, the love of God, the mercy of God must not only be said or sabihin natin to be praise Him in that manner, but it must be seen in our lives. Dapat po makita sa buhay natin po yung power ng Lord, yung wisdom ng Lord, yung love ng Lord, yung virtues ng Lord ay dapat makita sa atin pong buhay. Ibig sabihin po noon, pag sinabing praising, hindi lang po you are praising God with your mouth, nandoon pinapraise mo siya, dapat yung buhay mo mismo ay nagpe-praising sa Lord at nakikita yung characteristics ng Lord sa iyo, ang virtues ng Lord sa iyo, ang goodness niya, ang power niya, yung kanyang mercy and grace nakikita po sa atin. Now once makita sa atin po, para tayong nagpe-praising sa Lord kahit hindi tayo nagbubukas ng ating bibig. Naunawaan po ba natin? And aside from that, of course, kailangan lumabas sa bibig natin ang word of praise na i-praise natin ang Lord sa lahat ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. But the question is this, what is the kind of praising that God expects from us? Ano'y inaasahan na praising ng Lord sa atin? Now, in 2 Samuel chapter 6, David was about to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem from the house of Obed-Edom. Now, enumerate natin, verse 13. And so it was, when those bearing the Ark of the Lord had gone 6 paces, that he sacrificed oxen and fatted sheep. Now, verse 14, then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. And so David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. And now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. Ibig sabihin po ay minaliit niya sa kanyang puso, ito pong si David po. Pero ang gusto kong bigyan ng diin doon, yung ginawa niyang pagpe-praising, nandun pa rin ang musical instrument. Supporting verse, 1 Chronicle 13:8. Then David and all Israel played music before God with all their might, with singing on harps, on string instruments, and on tambourines, on cymbals, and with trumpets. And that's the way David praised the Lord. Ganun siya magpuri sa Lord. And I believe, and that's the kind of praising God expects from us. Yun ang inaasahan ng Lord sa atin. In fact, the book of John 4:23 says, then the hour is coming, and now is now, even now, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Why? For the Father is seeking such to worship Him. Yun ang hinahanap ng Ama. God seeks for true worshipers or praisers who will worship Him or praise Him in spirit and in truth. But the big question is, how to worship God in spirit and in truth. Paano yon? Now, take note, based on David's kind of praise and worship, base po doon sa pag-worship ni David, first, he offered an oxen and fatted calf o animal to be slaughtered. Nag-offer siya para patayin alay sa ating Lord. And then he danced and sang and leaping and whirling and shouting with the sounds of instrument.
Ganong klase siya mag-worship, ganong klase siya mag-praising. And in verse 16, and now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. Siya po ay minaliit nito pong si Michal, because Michal, sa kanya po, she could not imagine that a king like David would worship and praise God in that manner. Hari ito, bakit ganyan ito, naggagaganyan ito? Bakit ganon ang ginagawa niya sa mata? Hari siya, and nagpe-praise lang siya sa Lord. For her, for Michal, it was weird. It was unethical. It was overacting, undisciplined, very emotional, and would destroy his image as king. Kanya sa kanya po, kanya dinispise niya ito si David po. And unfortunately, until now, a lot of churches despise this kind of praising to God. Marami hanggang ngayon po, dinidespise talaga po. Pinagtatawanan tayo nito mga modern spirit of Michal. Hanggang ngayon, nandyan yung spirit ni Michal na yan po, na siya nagdi-despise, sa katulad natin, nagwo-worship ng ganyan po. Kasi para sa kanila, yan po ay overacting, emotional ang tawag nila. Over-emotional ang tawag nila sa atin po pag nagpe-praising po tayo. But the question is this: must a disciple of Christ worship and praise God the way David worshiped God? Yan ang tanong ngayon. Ganun din ba tayo dapat mag-worship? Now, let's go back to our story. This is what Michal said. Next verse 20. Then David returned to bless his household. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, how glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself. Take note, uncovering, dito po ay uncovers. Sabi niya, how glorious was the king of Israel today, uncovering himself. Hinubaran niya yung sarili niya. Now, today in the eyes of the maid, his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself. Ibig sabihin nun, without Michal knowing, hindi niya alam, that she had already spoken from her mouth the most important thing to do before David worship or praise the Lord. Sinabi na niya yung pinaka-importante sa lahat bago nag-praising si David po. Bakit ko po sinabi? Because, listen carefully, praisers and worshipers of God, to be able for you to worship and praise God in spirit and truth, you must uncover yourself. Now, what does David mean by uncovering himself? Ano ibig sabihin ni David na hinubaran niya ang sarili niya? Well, some say he was half naked. Others say this is figurative or spiritual. Hindi raw literal yon. But for others and for me, it literally means that he uncovered himself from his royal robe. Kasi mga king po, may mga robe sila, hinubad niya ang royal robe, which is the symbol of kingship. Yun po ang symbol na siya ay hari. And then, he also wore, sinuot niya, yung linen ephod, which is a priestly garment. Ibig sabihin nun, hinubad niya yung kanyang robe bilang hari, at isinuot niya, yun naman pong suot ng pare o suot ng priest. Ibig sabihin, may hinubad at may isinuot po bago siya nag-praising sa ating Lord. So that means, David sat on his throne, he stood as the king of Israel. Pag nandito ako sa trono, suot ko yan, hari ako. But when he was going to praise the Lord, he uncovered himself from his royal robe and wore the priestly garment. He stood as a worshiper and praiser of God and not as a king. Sa Tagalog po, pag siya po ay nandoon sa trono, hari ako, suot ko yan.
Pero pag ako magpe-praising sa Lord, huhubarin ko yan, susot ko yung suot ng pare. Worshipper ako, hindi na ako pare. Pare-pares na lang tayong worshipper tayo sa harapan ng ating Lord. And that's the reason why many Christians cannot praise God the way they should. Hindi natin ma-praise ang Lord ng ganoon po. Because they don't want to uncover themselves from their status. Hindi natin mahubad yung ating status habang nagpe-praising tayo sa ating Lord. And put on the priestly garment when they praise the Lord. Hindi natin magawa. Hubarin na status, isuot ang priestly garment. That's why Christian doctors praise the Lord as doctors. Likewise, Christian nurses, engineers, architects, managers, president and vice presidents of companies, CEOs, those Christians, employees of multi-million businesses, and even Christian government officials, they stand before God and praise the Lord wearing their status in life and without wearing the priestly garment. Hindi dapat ganun po. Hindi dapat ganun. Tayo po, lahat po tayo. Kahit sabi mong doktor ka, pag tumayo ka na dyan, magpe-praising ka, hindi ka doktor, praiser ka. Kahit ikaw engineer ka, hindi ka engineer, pag ikaw nagpe-praising, praiser ka, worshiper ka. Huhubarin mo yan. Isusot mo yung priestly garment mo, tatayo ka bilang worshiper, hindi ikaw professional, worshiper ka, at lahat tayo, pare-pares tayo, kaya nakatapos ka, kaya hindi. Worshiper tayong lahat. Andiyan pa ba kayo? Yan ang reason. Kung bakit marami sa ating mga professionals, hindi ka makatalon, hindi ka makakilos, why? Suot mo yan. Hanggat suot mo yan, hindi ka makakakilos pag nag-praising ka sa Lord. Subukan mo, hubarin mo yan. Isuot mo yung priestly garment mo. Ay, magtatatalong ka sa Lord, magtatakbo ka pa, magsisisigaw ka, why? Praiser ka! Worshipper ka! Di ba nakikita nyo yung mga fans? Pag dumarating ang artista, ano itsura? Nagagagano sila. Artista lang yon. Diyos itong pinapalakpakan mo. Hubarin mo yung profession mo. Hubarin mo yung katayo mo. Hubarin mo yung business mo sa katawan mo. Magsuot ka ng priestly garment. Tumayo ka bilang worshiper. Palakpakan ang gusto sa atin, Lord. Dahil worshiper ka, praiser ka sa harapan ng Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lahat, kung gano'n nagawa natin, it should not be so. Hindi dapat gano'n. Because first, we are a royal priesthood. Alam natin yan. 1 Peter 2:9, binasa po natin. Whose one of the greatest ministry is to worship and praise the Lord. And second reason, sinabi ko kanina, Isaiah 43:21, we are created and chosen by God as a holy nation to display His virtues in our lives and to declare or to proclaim His attributes, His character through praising with our mouths. Yun po ang dapat nasa atin po. Kanya Christians, whether you are an engineer, manager ka, CEO ka, company president ka, even the president of the Philippines, pag Christian ka, of any nation, pag Christian ka, huwag kang tumayo bilang presidente. Tumayo ka bilang worshiper ng ating Lord. Hubarin mo pagka-presidente mo, hubarin mo pagka-senador mo, hubarin mo kung ano man sa government, hubarin mo lahat yan. At tumayo ka dyan at sabi mo, ako ay worshiper ng Lord. Ako ay praiser ng Lord. Tsaka ka mag-praising sa Lord. Imagine King of Israel. Pag sinabi King of Israel, the chosen people of God, tapos makikita mo ganun ang ginagawa. Why? Naghubad. Naghubad ng kanyang status. Kanya ganun siya. At may sinuot siya yung kanyang garment of praise. Isaiah 61 verse 3. Yun ang dapat suot po natin. Once na pumasok na kayo sa gate,
Ano sinabi ganun? Psalms 100? Enter into His gates with thanksgiving and praise. Pumapasok ka pa lang dyan, hindi ako professional. Praiser ako, worshiper ako. Ando sa jeep ka pa lang, hindi. Praiser ako, worshiper ako. Sa bahay pa lang, hubarin mo na yan! Hubarin mo na and stand before God na ikaw ay isang praiser ng Lord. Nang praising ka mula sa heart, mula sa mind, mula sa soul, ang praising mo sa ating Diyos na buhay. Because unless you uncover yourself from your status in life, you cannot worship God the way you should. Hindi natin mawo-worship ang Lord ng ganun po. Why? Because the spirit of Michael will capture your heart and mind. Yun ang mangyayari sa atin. Alam niyo ba kung ano yung spirit ni Michael? Yan po yung spirit of high regard for himself. Mataas ang pagpapahalaga sa sarili niya. Yan ang huwag niyo gagawin. Every time mag-worship ka sa Lord, Lord, ako po ay nilalang mo lang. Hindi ako professional, worshiper lang ako sa harapan mo. Kaya dapat magpapakumbaba ako sa harapan mo. Wala yung mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ako ay engineer ako ay doktor, ako ay accountant ako ay ganito, ako ay ganyan. Hindi! Ikaw ay worshiper. Pag pumasok ka dyan, ikaw ay worshiper. Ikaw ay praiser. Wala nang professional dyan! Spirit of ego, spirit of being self-righteous, nandyan po, chemical. Kanya ganun siya. Nakadingin siya lumang lapit ni David, kumusta na yung hari na naghubad at biniyang niya yung kanyang katawan sa harapan ng kanyang mga maid servant. Yun ang sabi niya. At maraming gumagaya niya sa mga Christians po, maraming churches ang ganyan. Mga churches kung mag-praising po, akala nila ang praising lang talagang very soul. May time. May time nga ang ating pag-worship, dapat solemn po tayo. Umiiyak ka, solemn, hindi ganun kaingay, talaga halos gumungoy ka lang, pero nandoon ang presence of Lord. May time. But there are times. Pag sinabing praising, pag nagpe-praising ka sa Lord, talagang maingay yan, talaga sinisigaw mo talaga kung gaano kadakila ang Lord. Sinisigaw mo talaga kung ano ang Diyos talaga. Pini-introduce mo ang Lord. Pinapakilala mo ang Lord pag nagpe-praising ka. Naniniwala ba kayo na kanya marami sa atin sumusunod tayo? You know why? Hindi sinasabi ito lang ang reason. Pero sa reason po, sinusundan ninyo yung praising natin. Sinusundan ninyo yung worship natin. Dahil alam ninyo, pag nag-worship tayo dito, pag nag-praising tayo dito, talagang wala pong hypocrisy dito. Pag tayo nag-praising po, talagang ando doon sa spirit talaga ang ginagawa po natin. Yes. Marami mga churches, dead worship, dead praising, dead sacrifice. At hindi dapat ganon. Hindi dapat dead ang nasa loob. Because in 2 Samuel 6:13 says, when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces, that he sacrificed oxen and fatted sheep. Now, David offered a dead animal, which was the requirement in the Old Testament as far as offering of animal is concerned. But in the New Testament, in Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Si David, ang unang iniaalay niya bago mag-praising, patay na hayop. Tayo hindi po. Bago ko mag-praising, iaalay mo yung sarili mo mismo. Iaalay mo, buhay ka. Humihinga ka. Kumikilos ka, tinataas mo kamay mo, at nandoon nagpe-praise sa Lord, sumisigaw ka, at nandoon tumatakbo ka pa. Why? Buhay ka! Hindi patay sa New Testament. Buhay ang gusto ng Lord, which is your reasonable service. So a living sacrifice. Yun ang gusto ng Lord. But you cannot make it unless you uncover yourself. Hanggat hindi mo hinuhubad yan, hindi mo magagawa yun. In fact, in verse 21 and 22, David said to Michal, it was before the Lord. Kanino niya ginagawa? It was before the Lord.
sa harapan ng Diyos. Choose me instead of your... Ako pinili kasi yung tatay mo. And all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord. Ako pinili ng Diyos, hindi yung tatay mo, para mamuno sa mga tao ng Diyos over Israel. Dahil sa ginawa ng Diyos na yun, hoy, Mikal, makinig ka. Dahil sa ginawa ng Diyos na yun, hoy, Mikal, makinig ka. Kayong mga Mikal na nanonood sa kayong po, na ayaw na ganyang praising, makinig ka. Ang sabi niya, ako pinili ng Diyos para maging hari ng Israel, hindi yung tatay mo. Therefore, dahil pinili ako, therefore, I will play music before the Lord. In other words, kanya siya nag-worship ng ganoon dahil pinili siya ng Diyos. And all of us Christians, we are chosen before the foundation of the world. Kaya dapat lang, kung ano yung ginawa ni David, gawin din natin dahil pinili rin tayo ng Lord. Dahil kung alam mo pinili ka, magpapasalamat ka sa Lord. Out of 8 billion people, isa ka sa pinili ng Lord. Hoy anak, ikaw mag-worship sa akin. Ikaw yung maliligtas. Ikaw yung anak ko. Ikaw magtatanggap ng benefit sa akin. Ikaw ay akin. Woo! Praise the Lord! Glory to God! Hindi lang kasi masabi ni David eh. Sino ko para piliin? Shepherd lang ako. Ilan-ilan nga lang yung tupa ko eh. Ang dami dyan, daming tupa, hindi pinili. Ako pinili. And for your information, pag sinabi yung shepherd, yan po the lowest occupation during their times. Yan ang pinakamababang trabaho po, ang shepherd nung araw. Pero siya pinili eh. Ngayon, sasabihin natin tayo, hindi tayo masyado marunong po. Ano magagawa mo? Tayo pinili eh. Ba't hindi marunong doon? Ano magagawa ko? Tayo pinili eh. Ba't di sila pinili? Ano magagawa ko? Tayo pinili eh. Kanya nga, kung pinili tayo, then praise Him. Kung pinili tayo, then worship Him. Stand as a worshiper of God, as a praiser of God, not a professional, but a worshiper of God. Hindi lang yun. Verse 22. And I will be even more. Ano ako, Mikal? Undignified. Ito sabihin ko sa iyo. I will be even more undignified than this. Ito, para ako undignified, nakakahiya itong ginagawa ko. Mas nakakahiya pa rito, kaya kong gawin. Why? Hindi ako hari. Worshipper ako. And will humble in my own sight, not in the sight of the Lord. Sa paningin ko, gusto kong magpakababa sa paningin ko. So alam niya, alam ng paningin niya kung paano magpapakumbaba. And that is the problem of many Christians. Hindi mo alam kung paano ka magpapakumbaba. Si David alam niya. Alam niya. Next. But as for the maidservants, sa'yo undignified ako sa mga servants ko, whom you have spoken, by them, I will be held in honor. Karangalan yan sa harapan ng aking mga kasamahan, sa aking mga maidservants, ay karangalan. Imagine that. Ano ibig sabihin nun? Mas kinuha niya yung maging mataas ang karangalan niya sa harapan
ng mga taong mabababa ang tingin ng mga tao. Maid servant ka lang, mababa ang tingin sa'yo. Hindi bale, yan ang gusto ko, maging honorable ako sa harapan ninyo. Kesa maging honorable ako sa harapan ni Mikal, sa mga high society, doon sa mga taong mayaman, sa mga tao na marunong magagaling. Kesa maging honor ako sa inyo, dito na ako. Gusto ko dito maging honor sa mga mabababa ang tingin mo. Why? Kasi pag naging honor ka sa mabababa ang tingin sa'yo, sigurado, honor ka sa harapan ng pinakamataas. Honor ka sa harapan ng Diyos. Dahil bihirang professional at mayaman ang gagawa ng ganyan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Question. Is uncovering yourself before praising God remains practice in the New Testament? O yan ba'y ginawa nila sa New Testament ng mga disciples? Yan ngayon ang tanong. Sa New Testament na tayo ngayon. Kanina, sa Old Testament lang yun. Tingnan natin. Doon kaya sa New Testament, ginawa din kaya? Ito po sa Luke 19:35. Triumphal entry, papasok ang Lord sa Jerusalem. Nung papasok na siya sa Jerusalem, nakasakay siya sa colt. Yung maliit na donkey. Sa donkey nakasakay siya. And then they brought him to Jesus. And sino they? Yung lahat ng disciples niya, they threw their own clothes on the colt. Ay, Peter, andyan na yung donkey. Anong gawin natin? Kubarin natin yung colt natin. Lagyan natin doon sa donkey para upuan ng ating Lord. Naghubad din sila bago nagkaroon ng praising doon. Hinubad yung kanilang coat, nilagay sa upuan ng ating Lord at doon sumakay itong King of Kings. Ibig sabihin nun, isang karangalan sa amin, Panginoon, na itong coat namin, maupuan mo ito. Maupuan mo, Lord, ito'y karangalan sa amin. Yun ang nasa isip ng mga 12 disciples. But then, in verse 36, and as he went, many. Kanina yung disciples yung 12. Ngayon, many spread their clothes on the road. To 12 disciples, doon lang nilagay sa upuan ng donkey. At yun na inupuan ng Lord. Itong many na ito, itong marami na ito, hinubad din nila. Oo, naghubad din. Bago sumikaw na Hosana, naghubad din. At hindi sa colt nilagay, hindi doon sa kabayo. Doon sa dadaanan ng colt, sa tatapakan ng colt, doon nilagay yung garments nila. Tanong, who are those many? Sino yung many na yun? Verse 37. Then as he was now drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples, mga disciples nila, Lord. Although sabihin natin, meron dyan mga false disciples, pero lahat yan tagasunod ng ating Lord. Ano ginawa ng mga disciples nila? Itong huge number ito, itong multitude of disciples, ano ginawa? Hinubad yung damit. Inilatag doon sa dadaanan ng tatapakan ng kabayo. Hindi tatapakan ng Lord, tatapakan ng kabayo. Yung 12 disciples, sinubad para uupuan ng Lord. Itong mga taong ito, hinubad para tapakan ng kabayong inuupuan ng Lord. Antindi nito. Pero hubarin mo yan, lalagay mo rin para tapakan. Si David, hinubad lang yung robe. Tapos ito hindi. Inilagay pa rin sa dadaanan ng hari. Doon pa nilagay. Hinubad. Mas matindi ito kaysa kay David. Dahil doon nilagay mismo sa tatapakan ng kabayo ng hari. Nakuha niyo ba? Then, they began to rejoice. Ayon. Tsaka pa lang sila nag-rejoice and praise God with a loud voice. Sigawan sila habang hinubad, pagkahubad, nilagay doon, tapos sigawan na, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, blessed is he who come in the name of the Lord, Hosanna. Nagsigawan na. Pero bago sumigaw, may hinubad. Hinubad yung kanilang clothes. Sa ibang mantle, sa ibang cloak,
sa ibang garments, hinubad nilagay sa tatapakan ng ating Lord. Tsaka sila, nagsisikaw at nagpraising sa ating Lord. Okay, now. Multitude of disciples spread their clothes or mantle or outer garments on the road before they praised the Lord. Then they shouted and praised Him. Praise the Lord with a loud voice. Sigawan sila. Ay, talo tayo dito. Nasa sigawan na yun. Antindi nung sigawan na yun na ginawa nila. New Testament yan, my friend. New Testament yan. Ganyan nag-praising yung mga disciples. In other words, the practice of David in the Old Testament, uncovering his garment before he praised the Lord, had been done also by the disciples of the Lord in the New Testament. Yung ginawa ni David sa Old Testament, mas matindi pa. Ang ginawa ng mga disciples sa New Testament, mas matindi. Dahil yung damit nila, tinapakan ng kabayong sinasakyan ng ating Panginoon. Ganun sila mag-praising. Woo! However, in verse 39, ito na espiritu ni Michael. And some of the Pharisees called to him from the crowd, Teacher, rebuke your disciples. Sabayin mo ka yan. The Pharisees asked to rebuke his disciples in praising. Tinanong ang ating Lord o sinabihan ng ating Lord, patigilin mo yan. Pa-stop mo sila. Yan sabi niya gano'n. And because Pharisees are well known to praise God in silence, sila po tahimik kung mag-worship po sila. Kanya nga kita mo sa templo nila talaga si patak ng kon talaga. Ganun sila mag-praising po. Yung mga pariseo po. Yung mga pariseo. Ganun sila. Sanay sila sa ganun sa tahimik po. Pero punong-puno ng hypocrisy ang puso. Ayaw nila makita na kaganon sila. Basically, ito po, ang pinaka-context po dito talaga. Ayaw ng mga pariseo na sinisigaw nila si Jesus Christ ay Messiah, Jesus Christ ay Savior, at ayaw din nila na maingay sa diretso salita. At pinasaway niya. Ano sabi ng Lord? He answered and said to them, I tell you that if this should keep silent, pag tumahimik yung mga tao ngayon, the stones would immediately cry out. Sa isang version. CEV. But Jesus answered, if they keep quiet, these stones will start shouting. Ito sisigaw sa akin na ako ang Messiah. Sila mag-iingay para sa akin. Sabi sabihin, yun ang gusto ng Lord talaga. Pag nagpe-praising ka, talaga kayo worshiper ka, praiser ka talaga na hindi ka nahihiya. Walang reservation. Nandun ang heart mo, nandun ang mind mo talaga na tumatayo ka hindi professional, tumatayo ka hindi businessman, tumatayo ka hindi bilang taong ganun na mataas na tao, kundi ikaw ay isang worshiper at ikaw ay isang praiser ng Diyos na buhay. But it doesn't mean na every time you praise God, magpe-praise ka, hubarin mo yung coat mo, tapos hindi naman ganun po, ibig sabihin nun. But instead, you have to uncover yourself from your status and stood before God as a worshiper and praiser of Him. Dapat ganun po tayo. Hubad yan. Huwag niyo isipin kung ano ang status ninyo sa buhay. Huwag niyo, basta worshiper ka. As a matter of fact. I'm talking about the outer garments. Wala pa ang inner. Dapat sa inner din, hubad kayo. Alisin mo lahat yung hindi maganda dyan. Tanggalin mo lahat yung takot mo, tanggalin mo yung worries mo, tanggalin mo yung mga insecurities mo, tanggalin mo yung mga jealousy mo, tanggalin mo yung mga bitterness mo. Dapat wala lahat yan. Hubarin mo lahat yan. Tsaka ka humarap sa King of Kings, sa ating Lord. Tsaka ka humarap sa Kanya. Hinubad mo na yung status mo, hinubad mo pa yung hindi maganda sa puso mo. Uncovering your status before God means you accept the Lord Jesus Christ as your King. And you let Him walk
in a red carpet. Parang yun na ibig sabihin nun. Parang mo siyang pinalakad sa red carpet, yung kanyang kabayo. As a sign of honor, a sign of respect, a sign of submission and reverence to the King of Kings and the Lord of Lords. Yung po talaga mga hari, ganun ginagawa. 2 Kings 9:13, kay Jehu. Then each man hastened to take his garment. Hasten, nagmamadali. Hinubad nila yung garment nila and put it under him on the top of the steps. Doon sa baba para matapakan. And they blew the trumpet saying, Jehu is king. Daraan yung hari, hinubad nila para daanan nyo. Ganun ang ginawa nila sa Lord. Dahil alam nila yung King of Kings ay darating. Dadaan at darating at dadaan. Yung King of Kings ay darating at dadaan. Kanya uncover na sila. Ibig sabihin nun, take note, hindi pa siya dumarating, hindi pa siya dumadaan, hinubad na nila, nilatag na yung kanilang mga garments. And not, honestly speaking, tayong lahat na nandito, you are waiting for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya dapat before He comes, bago dumating ang Lord, hinubad na natin yung ating pong garments, yung royal garments, which is your status. Hubarin mo na. Araw-araw hubad yan. Ano ibig sabihin nun? Kahit sabihin mo, professional ka, manager ka, nasa lamesa ka, manager ka, hubarin mo pagka-manager mo. Kahit nandiyan ka, praiser ka pa rin, worshiper ka pa rin. And you know why? You know why? Iba mag-manage ang worshiper kaysa sa isang boss. Iba. Kahit manager yan, pero hinubad yan pagka-manager at umupo siya rin bilang worshiper, manager pa rin siya. Pero ibang klase mag-manage yan. With love, compassion, understanding, concern, nandoon sa manager na yan. Pag siya ay umupuron bilang isang worshiper of God. Ba't ko sinabi? Si David ganyan. Ganyan sa mamahala ng tao. Di ba sinabi niya? Sinabi ng Bible, mga kapatid, yung kanyang heart, parang heart ng Lord. Kasi kung mamahala siya, buong pagpapakumbaba. Kanya gusto siya ng mga tao. Gusto siya ng mga tao kasi kung mamahala siya, pamamahala ng isang tunay na hari, parang yung King of Kings ang namamahala, si Jesus Christ. Tayo ba? Paano tayo pamahalaan ng King of Kings? Buong pagmamahal, buong concern. Kanina maganda yung kinakanta natin. From bad things, negative things will turn out into good things. Ganun ang ginagawa ng Lord sa atin. Papahintulot ka sa bad, mamaya yung dulo, good pa rin yung dulo. Ganun mamahala yung Diyos natin po. Naunawaan po natin. Kaya alam niyo, kung kahit saan pupunta kayo, huhubarin mo yan, maniwala kayo. Siguro ikaw, kung manager ka, you are the meekest manager. Kung ikaw doktor, you are the meekest doctor. Kung ikaw accountant, you are the meekest accountant in the world. Why? Hindi mo suot yung status mo. Ang suot mo, pagiging worshiper mo sa harapan ng ating Diyos na buhay. That's why today, all Christian doctors, engineers, consultants, IT, all professionals, for your information, ngayon po, hindi kayo professional. Worshipper kayo ng ating Diyos na buhay. At yun ang trabaho mo ngayon, mag-praising, mag-worship sa Lord. Dahil yun ang trabaho mo sa langit. Araw-araw yan ang gagawin mo. Araw-araw mag-praising, araw-araw mag-worship sa ating Diyos na buhay. Come on, let's clap our hands to God. Woo! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is great praise the Lord. Oh, praise in the valley, praise on the mountain,
to my sorrow. Goodbye to my pain, yo. Got a miracle. You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe. I believe. I believe. Yes, Lord. I believe. I believe. Say, I believe. Come on, lift up your voices. Walls fall down when we shout out the name of Jesus. Strongholds break when we praise. Kailangan gamitin natin ang ating mga tinig upang makapagsak ang Thanks pader be sa to Jericho ng the ating mga God buhay. who causes us to triumph. I speak faith, today's the Sigaw mo day. yan! In Jesus' name, oh, my Jericho is coming down. My Jericho is coming down. My victory is coming now. My Jericho is coming down. I can feel the shaking. I can hear a breaking. I can see it gazing. Right now, right now. I can feel the shaking. I can hear a breaking. I can see it gazing. Right now, right now. I can feel the shaking. I can hear a breaking. I can see it gazing. Right now, right now. Right now, right now. My Jericho is coming down. Right now, right now. The King of Kings is coming down. Right now, right now. Right now, right now. Right now, right now. My Jericho is coming down. My Jericho is coming down. Victory is coming down. My Jericho is coming down. My Jericho is coming down. I can feel the shaking. I can hear a breaking. I can see it gaining. Right now, right now. I can feel the shaking. I can hear a breaking. I can see it gaining. Oh, what's coming down there? Come on, say. Yeah. My Jericho is coming down. You are the light, and you will always shine. Darkness trembles at the mention of your name. You are the King, and you will always be. Yesterday, today, forever, you're the flame. Lift your name higher and higher. Massima Santo, Delvatare. We shout your praise louder and louder. Massima Fuerte. Nadie como tú, glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. There is none like you, glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. Nadie como tú. Meron pa bang pupunta sa harap? Lahat ay gusto magpuri pa sa Diyos. And you can be born and dignified like this, guys. Nadie como tú eres santo, tú eres digno, Dios. There is none like you, are holy, you are worthy, God. Nadie como tú eres santo, tú eres digno, Dios. There is none like you, are holy, you are worthy, God. Nadie como
Victory na sa Take me Panginoon. away from you. Victory na kay Lord. You are my strength and shield. I put all my trust in you. In Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. So I will praise you, Lord, with all my heart and soul. For by your grace I'm saved. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our hands to praise. King of kings and Lord of lords. By the blood of Jesus, I've overcome. In Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. So I will praise you, Lord, with all my heart and soul. For by your grace I'm saved. In Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. So I will praise you, Lord, with all my heart and soul. For by your grace I'm saved. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our hands to praise. King of kings and Lord of lords. I am victorious. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Victory! Victory! Praise the Lord, mga kapatid. Glory to God po for this opportunity, mga kapatid, to praise God. Lahat po ng pinalakas ng ating Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Lahat po ng hinubad or in-uncover yan, dapat hubarin, magsabi ng hallelujah. Talaga po dapat, mga kapatid, maging praisers po tayo sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon na sa opportunity, makapagpuri sa Kanya with all our heart, with all our strength, at ating po isa puso. At isabuhay po natin ang importance ng genuine worship, ng genuine praising sa ating Panginoon. Napakahalaga po niyan. I-desire po natin, mga kapatid, na laging maging katulad ni David. Isang true worshiper na nagpupuri sa Panginoon without reservation. Amen po ba? So meanwhile, sa mga bisita po na nandito, sa ating po mga first-time guests, first-time viewers po natin, ayun po, napakinggan po ninyo kung paano po in-uncover ni David. Kanya pong estado bilang isang hari upang maging isang totoong worshiper ng ating Panginoon. Likewise, tayo po'y kinakausap ng Panginoon ngayon muli dahil hangad niya po na kayo po'y lumapit at dumulog po sa Kanya. Hindi po nagmamatter sa Diyos yung estado po natin sa buhay, ano man ang background natin, sa man kayo nanggaling. Ang nagmamatter sa Kanya is kayo po ay maligtas sa araw na ito. And para makilala po ninyo ang totoo at nag-iisa pong Diyos na sinasambog po natin in spirit and in truth. All you need to do, anyayahan mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay, at tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas and believe in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, so please listen to me, lahat ng mga first-time guests, ganyan sa viewers natin, sabi po sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw sinabi ng Bible that we are saved by grace through faith. Kailangan tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4.
It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yan po yung tinatawag po natin na gospel. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan. Kaya lang another question is this. Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, sa pananampalataya, kundi kailangan sundin po natin ito. Kaya lang ang tanong, paano po tayo susunod or how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to confess our sins. We're going to ask for forgiveness. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong nagawang kasalanan, mabibigat, na talagang matitindi, na pakiramdam mo, wala ka ng pag-asa. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po tinitignan ng Panginoon. Yung ating po taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung po to sin. Yan po yung unang step. We need to repent. Tayo hihingi ng tawad sa Panginoon. Now, second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po yung magpapabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Una, tayo magsisisi, siya naman po'y namatay, pinapatay natin ang kasalanan natin. Pangalawa, siya po'y inilibing, tayo naman po'y magpapabautismo, tayo nililibing naman natin ating po mga kasalanan. And take note, this water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating pong transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Na nabanggit po yan sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan, may mga weaknesses. Kung minsan pinipilit natin magbago, perhaps yung mga masasama ugali, yung mga hindi magagandang mga vices, for example, pinipilit natin sa 2 buwan na alisin, pero magugulat ka sa susunod na panahon, bumabalik ka sa dati, pabalik-balik, bago ka saglit, babalik na naman sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi natin power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandito, ganyan sa mga first-time viewers, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? And just whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo marami ka nagawang kapalpakan sa ating Panginoon, just say, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako sa mga mali ko, sa mga kapalpakan ko. Just a simple whisper, a short prayer to God, telling Him to forgive you. Na nandun, buong puso na sinasabi mo sa Kanya na patawarin mo ko, Panginoon. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, can you kindly raise up your hands sa mga bisita? Habang nakayuko ang mga ulo, nakapikit ang mga mata, pakitaas po ang inyong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko. At sumunod po kayo sa maikling panalangin doon na pagtanggap. Tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sige po, please repeat after me. Habang binabanggit nyo ang panalangin ito, nandun po yung taos puso na tayo po humihingi ng tawad sa Panginoon. Nagsisisi po
sa ating po mga nagawang kapalpakan at pagkukulang. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, ayun po yung green flag. Pwede po kayong sumunod doon para ma-explain lang po sa inyo ng further detail po. Yung pong green flag na yun, sunod lang po kayo sa kanan po ninyo. Huwag po kayo maglala, wala pong bayad yan. So praise God, palakpakan po natin na ating pong Panginoon. Samantala sa mga first-time viewers, you may contact us or message our Facebook page para po magpa-schedule naman po ng baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakasarap po magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Okay, salamat po Pastor Lul sa iyong mensahe ng kaligtasan na palagi pong kaakibat ng paghahayag ng salita ng Diyos ng iglesia na to. Everybody say na, thank you Lord. Thank you Lord sapagkat marami po ang lumapit po sa harapan. Ngayon po tayo po idadako sa ating offertory. 1 King chapter 10 verses 1 to 3. Now, when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with hard questions. She came to Jerusalem with a very great retinue with camels that bore spices, very much gold. Everybody say, very much gold. And precious stones. And when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. And so Solomon answered all her questions. There was nothing so difficult for the king that he could not explain it to her. Purihin po ang ating Diyos sapagkat ang sabi po sa banal na aklat sa New Testament, greater than Solomon is here. So, ibig sabihin, pag ang preacher, ang pastor, ang bishop nagtuturo, galing po sa turo ng ating Panginoong Hesus. At lahat tayo ay pinupunlaan ng katalinuhan. Amen? So, nakita natin kung paano naglakbay ng malayo si Queen of Sheba dahil nalaman niya na ang Panginoon ay sumasa kay Solomon sapagkat si Solomon ay saksakan ng talino. So kapag tayo po ay dumadalo sa gawain ng Diyos, marami tayong tinatanggap na katalinuhan. Ang katalinuhan na tinanggap natin ngayon ay yung sikreto ni David na kaya pala sinabi na siya ay merong katulad ng puso ng ating Panginoon sapagkat siya ay mapagpuri. Palapuri si David. So ang bawat isa sa atin, iniinggan niya ng Holy Spirit na maging katulad din ni David sa pagpupuri. Amen? Kasi David ang siyang binigay sa atin na example. So ngayon, tayo po nagkaroon ng wisdom. Kaya hindi naman natin si Queen of Sheba na siya po ay may daladalang malaking blessing kay Solomon dahil marami siyang question na itatanong kay Solomon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po naka-flash sa screen.
And maraming salamat po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And also, please block your schedule for our next congregational fasting on August 16, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Sabi mo sa katabi mo, I'm blessed. Sapagkat ngayong umaga po ay nakasuot sa atin ang garments of praise. Yung natin ang ating mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat nadarama po namin na lagi ka namin kasama. Tunay nga po na kapag kami nagtitipon, hinahanap po sa amin ang ganitong klase ng pagpupuri. Na katulad ng ginawa ni David, Lord God, na talagang buong isip, buong puso, na siya po ay umaawit sa inyo, nagpupuri sa inyo, lumulundag, umiikot, Lord God. Sa ngayon po, Lord, hinihiling namin ng basbas mo, na basbasan mo po ang iyong mga anak, mula ulo hanggang talampakan, gawaran mo, Panginoon, ng wisdom, kung paano lulutasin ang mga problema na dumarating sa buhay, at huwag mong pahintulot sa mabibigat na pagsubok, pagpalain mo mga puso, ang katawang lupa, huwag mong pahintulot sa mga gawa ng kaaway, Lord, huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases, and Lord God, pagpalain mo rin ang kabuhayan ng iyong mga anak at bigyan mo ng katalinuhan kung paano masusolve ang mga financial problem. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga taong lumapit po sa harapan, Lord, na hindi lamang sila ngayon lumapit sa inyo, kundi sila po ay mahubog, maaralan po tungkol po sa iyong mga salita at manatili po sa inyong gawain. Pagpalain mo rin ang lahat ng handog ng iyong mga anak, Lord. Alam namin, Lord, na hindi ka magpapabaya at hindi mo pababaya ng mga anak mo na magdahop, kundi bagkos ay talagang sagana, Panginoon, sa buhay. Pagpalain mo rin ang aming bansa, Lord, ang mga leaders namin. Tulungan niyo po sila, magkaroon sila ng wisdom, na sila po ay magkaroon ng tamang desisyon sa bawat problemang nakalagay, Panginoon, sa balikat ng mga leaders. Pagpalain mo rin ang mga anak mo na uuwi. Ingatan mo po, Lord God. Ganon din ang kalikasan ng panahon, Lord. Huwag mo kaming paubaya sa bagyo, sa mga matitinding mga pagsubok na dinaranas po ng mga iba't ibang bansa na naririnig namin at nakikita po namin. Sa iyo po lahat ang kaprihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. Blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Church is for everyone. Whoever you are, God is inviting you to church. Come and join us at our on-site worship service this Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. Refuel our souls and fill our cups anew at our congregational fasting. Let's join as one to seek God wholeheartedly on August 16, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall. Let's keep the fire of discipleship burning this August. Here are our upcoming 1FC trainings for the month. 1FC Foundations Book 3 is happening on Saturday, August 9, venue to be announced.
Registration is just 300 pesos per head. Meanwhile, the final session of 1FC Practicals has been moved to a new date. See you on August 30, Saturday, with venue to be announced. Registration is also 300 pesos per head. To register, just visit 1FC Corner at the lobby every Sunday or scan the QR codes now. Catch the next session of CATPRA Team Spiritual Technical Arts Workshop, Saturday, 1 p.m. at Gilgal Church Center and Mayon Studio. For only 450 pesos, learn and enhance your God-given gifts in dancing and acting, basic motion graphics, videography and CapCut editing, basic photography, advanced Canva and social media etiquette, live sound basics, and arts and crafts. Register now via the QR code or at the information booth. Businessmen and professionals, get ready for this month's ABC Refill. We are diving into financial literacy with Sante Barley International CFO, Eric Maranan. Mark your calendars for Wednesday, August 27 at 6:30 p.m. Venue to be announced. Secure your slot now for only 1,000 pesos. Visit ABC's Facebook page to register. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to wrap your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our church is in need of an office assistant. For those who are interested, resumes may be sent to hrdept@jctgbtg.com. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Just scan the QR code to be redirected to IDO4's real account. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.